Heart Never Lie, Chapter 2. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang 2 taon na pagsasama ay naging 3. Habang nakahiga, pipikit na ang mata ni Arian nang magsalita si Norman. I want a child. Ani nito bigla. Napamulat ang pipikit na sanang mga mata ni Arian dahil sa narinig na tinuran ni Norman. Nilingon niya ito, subalit bago pa man siya makapagsalita ay hawak na ni Norman ang kanyang dibdib. At pagkatapos ay ibinaba nito ang pantulog na suot niya. I want you. I want us to try harder to conceive. Bulong ni Norman as he is claiming her lips. Arian has nothing to do kundi ang magpaubaya. She lets him do whatever he wants, pero hindi niya maikakaila na mayroong kulang kahit pa ganoong nag-iisa ang kanilang katawan. She still doesn't feel satisfied. He can't even utter her name. 3 taon na nga pala sila. Pero hindi pa rin siya nabubuntis. At ngayon ay nais na nga ni Norman na magkaroon ng anak. What would she do? 3 beses inangkin ni Norman si Arian ng gabing yon. Kahit naman siya ay nais niyang magkaanak na, dahil sa isip niya ay para kapag dumating ang araw na makipaghiwalay sa kanya si Norman, ay mayroon siyang anak na naging bunga nang minsay nagkaroon siya ng asawa. O kaya'y baka siya na ang kusang makipaghiwalay rito. Pero paano ang pangako nila kay Jam? Isasantabi na lang ba iyon at kakalimutan na lang? Bahala na. For now, I let him try to get me pregnant. Sana hindi ko naman ang problema ni Mami. Sa mga sumunod na araw, lagi siyang pinupuntahan ni Norman tuwing tanghali. At doon mismo sa kanyang opisina ay inaangkin siya nito. At gabi-gabi na rin at madalas ay 4 na beses silang nagniniig. Na kahit kailan nito naisin ay gagawin nila. Kung sa bagay, pribado naman ang opisina niya at may sofa bed din doon. Kagaya na lang ngayon, someone is knocking on her office door at sigurado siyang si Norman. Pagbukas niya ay pumasok agad si Norman. Hindi na siya nagtanong pa kung bakit ito naroon. Lock the door. Utos nito. Walang salitang sumunod si Arian. Alam na niya kung ano ang mangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Dahil agad siyang sinunggaban ni Norman at iniharap sa kanya. Inangkin nito ang kanyang labi. Pero medyo nasasaktan siya the way Norman is kissing her. Nais niyang magreklamo, but she doesn't want to offend him. Kaya tiniis na lang niya at maya-maya ay kung ano-ano na ang ginagawa nito. Nilapirot ang dibdib habang pinaglalaroan ng kamay nito ang pagkababae ni Arian. Hindi ba pwedeng sa bahay natin gawin ang mga bagay-bagay? Or somewhere like a hotel? Hindi niya napigilang sabi. Aangkinin kita kung kailan ko gustuhin. Isa pa, tayo lang naman ang nandito sa opisina mo. I can claim you even in my office if you only wish to go there. Pagkatapos nitong magbihis ay nilisan na basta si Arian. Pinulot na lamang niya ang mga saplot at nagtungo sa comfort room upang mag-ayos. Iba ang napapansin niya kay Norman. Bakit ganun na ito? Dahil noon ay halos 2 beses lang siya galawin ito sa isang buwan. Parang hindi na tama dahil ramdam niya ang pananakit ng maselang bahagi ng katawan. Dahil kung iisipin ay oras na lang ang pahinga nila sa pagtatalik. Ipinilig ni Arian ang kanyang ulo upang iwaksi ang anumang masamang isipin. Nais nga naman itong magkaroon ng anak. Napapikit siya ng mariin at nahiling na sana ay magbunga na ang pagsasama nila bilang mag-asawa sa papel at kama. Pero walang pagmamahal. At naisip niyang baka sakali kapag nagkaanak sila ay mayroong mabago sa pagitan nilang dalawa.
Hindi naman siya nawawalan ng pag-asa kahit malamig si Norman sa kanya. Katok muli sa pinto ang umagaw sa pansin ni Arian. Hindi pa man siya nakakaupo. Kinabahan siya dahil akala niya si Norman na naman. Yes? Anya si intercom. Ma'am, just want to remind you about your meeting with the pageant organizer. Napapikit siya ng mariin. Gosh, she almost forgot about it. Copy. Thank you, Cherry. Tugon niya sa assistant niya. Saka na binalingan na ulit ang design na ginagawa niya kanina bago dumating si Norman. Dahil isa yun sa ipipresent niya sa pageant organizer para sa gown ng pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Pagkatapos ay inayos ng husto ni Arian ang sarili. Maya-maya'y bitbit na niya ang album ng mga design na inihanda niya upang pagpilian. She makes sure that everything's ready pagdating sa mga design. Kahit papano ay nauna pa rin siya sa conference room bago ang mga organizers. Saglit lang silang naghintay ni Cherry. Makalipas ang ilang sandali ay nag-umpisan na ang meeting. The gowns look wonderful at halos hindi sila makapili. Isang oras din ang itinagal bago magpasya. Saka palang nakahinga ng maluwag si Arian. Pagkalipas ng ilang sandali ay tuluyan nang nagpaalam ang mga organizers. Tuwang-tuwa si Arian at matamis ang ngiti palabas mula sa conference room. Kinahapunan, pinasya ni Arian na maagang umuwi upang makapagpahinga dahil medyo namimigat ang kanyang pakiramdam. Nang mga nakaraang gabi kasi ay halos wala siyang tulog dahil nga sa madalas na paggamit sa kanya ni Norman. Nakahinga siya ng maluwag nang wala pa sa bahay ang lalaki. Dumiretso siya sa taas upang magpahinga habang wala pa si Norman. Sa kabilang banda, Nagpatingin na ba kayo sa doktor? tanong ni Jake kay Norman habang nasa cafeteria. Umiling si Norman. Bakit hindi ninyo subukan para malaman ninyo kung bakit hindi pa kayo nagkakaanak? Saka na siguro pare. Medyo busy ako at si Arian. Isa pa, it's too early for that matter. Ang totoo naman talaga ay minsan nang sumagi iyon sa isipan ni Norman, ngunit iwinaglit niya dahil sa kinakabahan siyang baka nasa kanya ang diferensya. Sa bagay, kapag free time ninyo pwede kayong magpa-check up para alam ninyo kung ano ang dapat gawin habang maaga pa kaysa maghintay kayo ng maghintay. Tumango si Norman. Tama nga naman, dahil sa totoo lang ay gustong-gusto niyang magkaanak. At least kahit hindi siya matutunang mahalin ni Arian, ay mayroon silang anak na mananatiling magdidikit sa kanilang dalawa. Sa 3 taon nilang pagsasama, hindi pa naman nababanggit sa kanya ng babae ang tungkol sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Huli lang noong nasa puntod sila ni Jam. Natahimik ka pare. Nothing pare, may naalala lang. Don't worry too much pare, magkakaanak ka rin. Isa pa, 3 years pa lang naman kayo. Ang iba nga umaabot ng 5 hanggang 10 taon bago mabiyayaan ng baby. Kaya relax ka lang, basta galingan mo lang. Galingan saan? You know what I mean. Napangisi siya nang makuha ang ibig sabihin ni Jake. Ilang minuto pa ang nakalipas bago nagpaalam si Norman sa kaibigan na may-ari mismo ng cafe. Naging kaibigan niya si Jake nang nasa New York pa sila. Actually, Norman grew up in the Philippines. Nang matapos siya ng business management sa isang universidad sa Maynila, ay pinasunod na ng kanyang mga magulang sa New York. At doon siya nag-aral ng architecture. He obtained his degree in architectural and designing in the same university. At nang ganap na ang kakayahan, ay siya na ang nagpatagbo ng mga negosyo ng kanyang pamilya. At lumago nga ng lumago ang mga yon hanggang sa nagkaroon na ng mga branches all over the US.
and Europe countries. Ngunit sa hindi inaasahan ay magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. However, he never neglected his business, bagkus lalo pa niyang pinalago. Pagkalipas ng halos kalahating minuto ay nakauwi na siya. Pagdating sa bahay, nangunot ang noo ni Norman nang nasa garahe ang sasakyan ni Arian. Cause mostly, nauuna pa siyang umuwi, maliban na lang kung may meeting siya or hang out with his friends. Anyway, umibis na siya ng kotse at saka nagdoorbell. Ilang saglit lang ang nakalipas nang may nagbukas na. Nandyan na bang asawa ko, Manang? Tanong niya sa nagbukas ng pinto. Kanina pa ho, senyorito. Mukhang masama ang pakiramdam niya dahil pagdating niya ay dumiretso na siya sa taas. Ganon ba, Manang? Oo, senyorito. Sige po, Manang. I will check with her. Paalam niya at iniwan na ang mayordoma. Mahimbing ang tulog ni Arian nang mapasukan niya sa kwarto. Sa tingin niya ay masama nga ang pakiramdam nito dahil ngayon lamang siya nagsuot ng makapal na pantulog. She used to wear cotton shorts and spaghetti tops. Out of curiosity, nilapitan niya ito at kinapas sa noo. Mainit ang ulo nito at bahagyang namumula ang kanyang balat. Nakaramdam si Norman ng pag-aalala sa asawa. Ang ginawa niya ay kumuha siya ng bimpo at kinuha ang maliit na palanggana sa kanilang banyo at nilagyan iyon ng maligamgam na tubig mula sa gripo. Pagkatapos ay dinala malapit kay Arian at pinunasan ang mukha niya. Nakahinga si Norman ng maluwag nang hindi siya nagising, kaya hinayaan na lamang itong makapagpahinga. Bandang 8:00 na ng gabi nang magising si Arian. Nananakit ang kalahati ng kanyang katawan. Alam na niya ang nais ipahiwatig nun. Ang kanyang buwanang dalaw. At hindi nga siya nagkamali. Dahil nang bumangon siya ay nakita niya ang dugo sa bedsheet. Pinasya niyang magbanyo muna sa kanya tatanggalin ang bedsheet. Ngunit paglabas niya ng banyo ay naroon na si Norman. You have your monthly period. Anito na tila may bahid ng pagkadismaya. He was working so hard para magka-baby sila. But what a disappointing moment seeing his wife period stain on the bed. Yes. She answered. Kitang-kita niya ang ekspresyon ng mukha ni Norman. Okay. Maybe some other time. Lalabas muna ako. Kasama ko sila Jake. Paalam nito at umalis na agad. Lumapit siya sa kama at inalis ang bedsheet at pinalitan ng bago. Then she went straight to the laundry room at nilagyan ng stain remover ang bedsheet. Mula roon ay bumalik siya sa taas at dumiretso sa kwarto at muling nahiga. Hindi maalis sa kanyang isipan ang dismayadong mukha ni Norman kanina. Lumipas ang ilang araw. Maayos na ang pakiramdam ni Arian. Subalit hindi maayos ang pakikitungo sa kanya ni Norman na labis niyang ipinag-alala. Hanggang isang gabi, I decided to have a test. sabi nito habang nasa kama na sila. Test? Yes. Not only me, but both of us. Anong test? What for? Magpatingin tayo sa doktor para malaman natin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa tayo makabuo ng baby. Sinakluban at dinagundong ng kaba si Arian. Hindi niya mawari kung bakit, pero parang natatakot siya sa kung anong resultang lalabas. Paano kung... Oh, bakit natahimik ka? Wala. Sumigdo lang ang sakit ng puson ko. So, do you agree with my suggestion? Kailan bang plano mo? When you are ready, Okay. after your period.
Hindi na sumagot si Aryan. Nahiga na lamang at sinubukang pakalmahin ang kanyang dibdib. Paano kung siya ang may diferensya? Ano ang gagawin niya? Ano ang kahihinatnan nilang mag-asawa? Hihiwalayan ba siya ni Norman at maghahanap ito ng babaeng makapagbibigay ng anak dito? No! Sigaw ng kanyang isipan. Simula ng gabing iyon ay naging tahimik si Aryan. Kailangan niya nang mag-focus sa kanyang mga gawain sa butik, lalo na ang gown ng pambato ng Pilipinas para sa Miss Universe na gaganapin sa Colombia. Hindi iyon maaaring maapektuhan ng kung anong napag-usapan nilang mag-asawa. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pagkatapos ay pinikit ang kanyang mga mata. At dooy hindi niya namalayan na nakatulog siya. Ilang gabi na rin kasi siyang puyat dahil sa kakaisip. At minsan ginagawa niya ang ibang disenyo ng sapatos sa bahay. Tunog ng cellphone ang gumising sa kanya. Napaangat siya ng mukha at iminulat ng gusto ang mga mata. Gosh, nakatulog pala ako. Sa isip niya pagkatapos ay dinampot ang cellphone. It's Norman calling her. At dahil tumigil na yon bago pa man niya masagot, she called him back. Ilang ring lang ay may sumagot na. Sorry, I was busy, sabi niya sa kabilang linya. Norman informed her about the test at ilang araw na lamang bago yon. After a few minutes, she dropped the call. Aryan, wala namang mawawala. At if ever na hindi ka maaring magkaanak, accept it with all of your heart. Wika niya sa sarili. Gabi-gabi na rin niyang ipinapanalangin ang tungkol sa bagay na yon. Natatakot siya. Pero saan? Na hindi magka-baby o ang iwan siya ni Norman at masira ang kanilang pagsasama. Kahit naman malamig sa kanya ang lalaki, ay hindi pa rin naman niya nanaising masira sila dahil ang pangako nilang dalawa ay dinala ni Jam sa libingan nito. Basta magulo ang isip niya sa bagay na yon. Halos hindi na makapag-concentrate sa mga ginagawa. On the other hand, she needs to prepare herself for the result of the test. Kailangan niyang tanggapin anuman ang lalabas. Bahala na. Ano nga kaya ang gagawin nila kung sakaling mayroong isa sa kanilang may diferensya? Abangan ang karugtong.